Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Isang nakakatakot na tanong ang lumitaw. Paano kung ang taong pinakamalakas umiyak para sa nawalang mahal ay siya ring unti-unting sumisira sa natitirang pamilya? At paano kung si Mikay, sa kanyang murang edad, ay nagsisimulang makita ang mga lihim na pilit itinatago ng lahat? Sa bahay ng mga panganiban, ang apoy ay hindi lamang kumakain ng dingding, kundi pati ng isip, konsensya, at pagmamahal. May uri ng kalungkutan na hindi sumisigaw, nakaupo lamang, nakatitig sa pagkaing hindi kayang lunukin. Ganito ang nakita kay Attorney Panganiban. Nang inalok ng manok, kalabasa. Kanin, tila hindi siya naghahanap ng sustansya, kundi ng bahagi ng sarili niyang namatay kasama ni Luigi. Nakatitig siya sa kawalan at dito lumitaw ang takot, sapagkat madalas, ang basag ay hindi na umiiyak. Tahimik na lamang silang bumabagsak. Ngunit may kakaibang lumitaw kay Angel. Habang ang lahat ay gumuho sa kalungkutan, siya'y dahan-dahang sumusulong, kumukuha ng espasyo. Habang sariwa pa ang sugat ni Vanessa, tila gusto ni Angel na palitan ang kanyang lugar sa buhay ni Mikay. Hindi ito ordinaryong pag-aaruga. Sa kanyang mga matay may ibang gutom. Gutom sa atensyon, sa pagmamahal, marahil sa pag-angkin ng pamilyang hindi kanya. Dito nagsimula ang panganib. Si Mikay, sugatan, takot, litong-lito, ay patuloy na naghahanap ng kanyang tunay na ina. Ngunit may isa pang babae na pilit binubura si Vanessa sa kanyang alaala. Pwede mo akong tawaging mama kung gusto mo. Matamis na salita, ngunit may lason. Bawat ngiti ni Angel ay puno ng desperadong pagnanasa. At ang pinakamapanganib na tao ay madalas yaong marunong maghintay ng tahimik. Habang ang ama ni Mikay ay nilulunod ang sarili sa alak, habang ang emosyon ay nagngangalit sa bahay, habang lahat ay nilalamon ng kamatayan ni Luigi, si Angel ay nakamasid, nakikinig, nagkukunwaring nagmamalasakit. Ngunit bawat sandali, mas lumalapit siya sa lugar ni Vanessa. At si Vanessa? Nakakulong. Hindi man lang makita ang kanyang anak. Ang kanyang tinig sa telepono ay hindi tunog kriminal. Tunog iyon ng isang inang gumuho sa pagkakasala at takot. Takot na kapag siya'y nakalaya, baka wala nang puwang sa puso ni Mikay para sa kanya. At ang pinakanakakatakot, maaaring iyon ay maging totoo. Paano kung ang obsesyon ni Angel kay Mikay ay hindi simpleng pagmamahal? Paano kung siya mismo ay nakatali sa pagbagsak ng pamilya? Bakit siya ganoon kadesperado? Bakit paulit-ulit niyang sinusubukang burahin si Vanessa? At bakit sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Vanessa, may pait na lumilitaw sa kanyang mukha? Hindi lamang ito selos, kundi lumang sugat, matagal ng galit na muling lumilitaw. Samantala, ang ama ni Mikay ay naging pinakatrahedya at nakakapag-init ng ulo. Isang lalaking gustong tumayo, ngunit pinipiling lumubog. Iniiwasan ang responsibilidad, umiinom upang makalimot. At sa mga sandaling iyon, si Mikay mismo ang nag-aalaga sa kanya. Nagdadala ng gamot, nag-aalala, hanggang dumating ang aksidente. Simboliko, kapag ang matatanda ay nilulunod ang sarili sa kalungkutan, ang unang tinatamaan ay ang mga bata. At ang linyang, gusto mo bang maging katulad siya ni Luigi? Ay hindi ordinaryong reklamo. Isa itong banta, takot, trauma na walang pangalan. Ngunit nakatago rito ang tunay na twist. Paano kung ang sentro ng lahat ay si Mikay? Nakikita siya ng lahat bilang marupok na bata. Ngunit siya ang direktang nakatali kay Vanessa
Sa kanyang basag na ama, kay Angel na gustong palitan ang kanyang ina, at sa alaala ni Luigi na ayaw maglaho. Kung iisipin mo, dito nagsisimula ang pinakamalaking tanong. Sino ang tunay na pinakamapanganib sa pamilya Panganiban? Ang lantad na umiiyak o ang tahimik na nagtatago ng obsesyon? Mga bata ay madalas tahimik, ngunit sila ang unang nakakakita ng katotohanan. Si Mikay ay paulit-ulit na nagsasabing gusto niya ang kanyang ina. Hindi lamang ito pangungulila. Ito ay malalim na instinct na may mali. Ramdam niya na may isang taong pilit inaangkin ang kanyang buhay. Sa oras na ito, nakakulong si Vanessa. Nakapiring ang kanyang katawan, ngunit hindi ang kanyang takot. Sa kanyang tinig sa telepono, hindi ito tunog ng kriminal, kundi ng isang inang gumuho sa pagkakasala at pangamba. Pangambang, kapag siya'y nakalaya, baka wala ng puwang sa puso ni Mikay para sa kanya. Kaya't nananatiling tanong, si Vanessa ba talaga ang kontrabida? O may ibang mas mahusay magsuot ng maskara ng inosente? Sapagkat madali tayong maniwala sa luha, madali tayong maawa sa malasakit. Ngunit, ang pinakamapanganib na tao ay bihirang sumigaw. Ngumiti lamang sila. At si Angel ay nakangiti. Dahan-dahang binubura si Vanessa sa buhay ni Mikay. Nakakatakot, sapagkat hindi natin matukoy kung ito ba'y pagmamahal o gutom na angkinin. Mas nakakatakot pa, tila may mas malalim na lihim ang pamilya Panganiban. Sino ang tunay na sanhi? Bakit lahat ay nilulunod ng pagkakasala? At bakit parang ang kamatayan ni Luigi ay simula lamang ng mas madilim na katotohanan? Sapagkat madalas, ang tunay na apoy ay hindi galing sa galit, kundi sa mana. At kapag nabunyag ang lihim na iyon, sino ang unang masusunog? Si Vanessa, si Angel, o si Mikay mismo na maaaring siyang susi sa lahat? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.